ating komunikasyon via Zoom si Attorney James Reserva, Professor po ng Political at Constitutional Law. Attorney, maayong buntag. Jade at Admar po muli ang makakasama po ninyo. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Jade. Good morning, Admar. Always an honor and privilege to be part of your program. Opo, Attorney, nako, interesting pong ating pag-uusapan ngayon na kaugnay nga ito sa warning ng Armed Forces of the Philippines doon po sa mga retired officials nito na nagpapakalat ng mga sabi, anti-government post, may mga fake news pa at saka mga seditious na mga pahayag. Ano ho ba ang masasabi po muna ninyo nito? First, unfair yan sa mga retirees o yung mga retired men in uniform who serve our republic, our flag, who risk their lives sa kanilang productive years for the service of the nation. Itong retirement benefits nila ay isa itong earned right and privilege after they have served the country. Yung conciliation ng pension, mangyayari lamang ito after final judgment involving crimes involving moral turpitude at saka acts of disloyalty. Remember, Jade, until final judgment, meaning this would require due process hearing. Yung final judgment na yan ay Supreme Court. So it will take a long time before a retired military man who served the country may be deprived of his retirement benefits or pension. Opo. May karapatan ho ba ang AFP na tanggalin o alisin yung pensyon ng isang retired official, attorney, kung sakaling wala pang desisyon yung korte pagdating po sa kaso na yan? Palagay ko hindi mangyayari yan kasi they are already civilian. Therefore, they will be governed by the civilian laws. At saka, kaya nga, ours is a government of laws and not of men. So, kung may ground, kung mayroon talagang basis for the cancellation of your benefit, kailangan dumaan yan sa hearing. At saka yung ground yan, yung acts of disloyalty. So, kailangan yan yung final judgment. If you speak of final judgment, decision yan up to the Supreme Court being the highest arbiter of the land. Maihahalin tulad ba sa freedom of speech o freedom of expression tulad ng isang mamamayan ng Pilipinas yung ginagawa ng mga pahayag nitong mga retired officials ng AFP, attorney? Siyempre, Kahit they were part of the armed forces before, they are now plain citizens of the Republic who are entitled to the Bill of Rights. And one of the cherished rights among the rights under the Constitution that occupies yung primary, yung highest degree, yun yung freedom of speech and expression. Kung wala yan, walang saysay ang ating demokrasya. But the government is not parang powerless to regulate this freedom kung mayroong clear and present danger na mangyayari sa ating bansa by the exercise of that freedom of speech. Yung clear and present danger must be immediate. Yung kailangan niya na klaro talaga, hindi pwede yan hypothetical. So kung walang clear and present danger, yung freedom of speech and expression, kahit masakit pa yan sa gobyerno, that must be respected. At kung wala pong formal na investigasyong mangyayari at kung sakali mang tatanggalin o alisin ng isang retiradong sundalo ang kanyang pensyon, violation na rin po yun sa sinasabi nating freedom of speech, attorney. Tama po ba? Of course.
talagang serious violation yan. At saka, I don't think so nagagawin yan ng ating armed forces. Because the present officers of the armed forces will soon retire. They will feel eventually anong feelings ng mga retirees. Yan lang talaga ang yung parang premium mo after you have served the country. Talagang nirisgo mo yung buhay mo. Imagine, away from the family, 24/7, nasa panganib ang buhay mo. So, if you have survived those long years of service, dapat lang na protektado ka. Yung pension, yung pension mo ay parang garanti yan eh. Sa ibang bansa, yung mga retired military personnel, parang heroes yan. Tingnan mo yan sa Amerika, yan sa mga, makikita natin yan, halos sa lahat ng mga bansa na nagbibigay pugay ng kanilang mga kasundaluhan na nagrisgo sa kanilang buhay just to protect the Republic after they have retired. They are not only assured of their pension, but they are respected by the government. Kung sakali man, attorney, natatanggalan o aalisin po ng benepisyo ang isang retiradong sundalo, may remedyo pa ho ba o legal options pa yung retired official na yan na tinanggalan ng pension or benefits? Of course, ang daming batas natin dyan. At saka, to my mind, kung gagawin nila yan, I think they will think 1,000 times before they will implement it. Ngayon parang kuan lang yan eh. Implemented. Ngayon parang kuan lang yan eh. Creating chilling effect. Parang padanakot lang yan. But I don't think so that these brave soldiers who are battle scarred, parang kumakain niya ng bala noon. I don't think so that they will be cowed and threatened by this yung parang childish na threat, no? Parang katawa-tawa yan na threat kasama Jade. Opo. Paano kaya yung babalansihin ng AFP, attorney? Yung disiplina sa hanay ng mga kasundaluhan at ng karapatan ng isang mamamayan matapos nga itong magretiro. Kaya to my mind, kung retired ka na kuhan ka na you are no longer part of the chain of command. Civilian ka na So, I think wala nang jurisdiction ng armed forces sa mga retired personnel. Opo. Sa pananaw po ninyo, attorney, lumalampas ho ba yung AFP sa ganitong... I can feel their parang disappointment kasi if I were one of them, I would feel betrayed after serving the country. Ito lang ang gagawin namin. Ito lang ang gagawin ninyo sa amin. Hindi naman kayo ang siniservisyoan namin. Ang siniservisyoan namin yung bansa, the country and the flag. The armed forces are not supposed to serve the powers that be. They are supposed to serve the country and the republic. The republic and the flag. So, ganun na lang. Dahil lang ay nagpalabas kami ng legitimate na mga grievances namin. Hindi man lang kami, we shared namin yan sa mga reactions ng taong bayan in the midst of this monumental graft and corruption na kahindik-hindik for the first time nangyari ito sa ating bansa, involving billions of pesos na para naman sana ito sa kapakanan ng ating mga kababayan in the form of services. Ngayon, napunta yan sa mga bulsa ng mga magnanakaw. I think that is a legitimate grievance na every Filipino talaga masasaktan. Abnormal siguro ang hindi masasaktan dyan. Siguro yung mga nakikinabang, siguro yung iba nakikinabang, mahihiya din So,
parang pangit yung tingnan. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner attorney, ano ho ba yung may papayo po ninyo doon sa mga retiradong opisyal kung sakali mang makatanggap po sila ng ganitong warning? Alam mo, uh, who am I to advise them? Para lang anak lang nila ako eh. Relax lang. Siguro hindi yan mangyayari. To my mind, hindi yan mangyayari. I mean, dapat bang ipagpatuloy nila yung kanilang pagpapahayag, paglalabas ng kanilang sariling saloobin patungkol po sa mga nangyayari sa ating bansa, lalo na sa issue po ng korupsyon? Well, personal yan, Jade. That's your personal call. Dapat lang, alam nila kung ano yung red line. Na hindi sila lalagpas sa red line. Hindi naman lahat na right natin ay unlimited. May mga limits din yan. But yung limits nga, under established jurisprudence, yung authority versus liberty, yung authority, yung police power, yung liberty natin, yung Bill of Rights natin, hanggang yung authority, hanggang regulation lang yan. Now, in the exercise of the freedom of speech and expression, ang recognized na limitation diyan, yung existence ng clear and present danger. So, kung wala yung clear and present danger, if you are exercising your freedom of expression sa loobin mo, you are well within your right. At saka, I think if you are charged with yung mga inciting to sedition, ang dami namang mga kaso dyan na napawalang bisa yan because of the absence of clear and present danger. Bukal, attorney, maayong buntag si Admar po. Ay buntag, Admar. Opo, So, attorney. Garbo na ko ngayon kung tawagan na. Opo, masyado lang bang sensitibo yung ating gobyerno na hindi na sila pwedeng mapuna? At meron agad silang pambara dito sa mga gustong pumunan sa kanila, either kasong kriminal, kasong administratibo. Kasi parang nakita din natin yung trend nito, halimbawa, dun sa mga vloggers na marami mga kumukwestiyon. Nakita natin na imbestigahan sila dun sa kamera. Doon naman sa mga netizen na nagpapahayag, hinahanap, no? Sa iba pa at pati nga dito sa SMNI nakaranas ng panggigipit din. And dito nga po recently sa mga retiradong military officials po, attorney. Well, hindi man ito bago nga pangyayari. Na kung titingnan natin yung history, kaya nga may mga kaso involving yung how did the Supreme Court balance yung exercise of the Bill of Rights vis-a-vis the inherent powers of the state, lalo na yung police power. Kasi normal yan sa gobyerno. The government has to assert its authority. Otherwise, kung walang authority, anarchy yan. Pero kung masubraan naman yung authority, maging kung ano naman yan, maging authoritarianism. So, balanse dapat. That's why the court, malaki ang duty niyan. Last bastion of democracy yan. So, itong tanong mo, nakikita natin na the government is trying to flex its muscle. Now, wala namang masasandalan ang mga tao, yung konstitusyon, at saka takbo sa korte. As to how the court will respond to the prayer or pleading of the people for a rescue, that's another story. Opo. And dito naman po sa mga aktibo po, sir, hanggang saan naman po yung nakikita nyo pong limitasyon din nila pagdating po sa pagpapahayag ng kanilang freedom of expression? Kasi halimbawa, meron din yan silang sarili mga social media. Hindi lang ito sa militar, pati nga sa mga pulis na umaabot pa nga sa punto na nire-remind sila. Hanggang saan po
aabot yung kanilang kalayaan sa pamamahayag po, attorney? To my mind, kung nandiyan ka pa sa organization, talagang may strict rules dyan. Yan sa armed forces, meron silang articles of war. Articles of war ba yan? Yung mga, nakalimutan ko, please forgive me, I'm not familiar with the term. Pero meron silang batas dyan na to regulate the conduct of their men. Medyo stricto. At saka sa police, ngayon maluwag-luwag ang police dahil ang police ngayon is civilian in character, national in scope. So, maluwag kunti yung galaw nila. But there is still parang hindi ganoon kaluwag kung nandyan ka if you are a civilian. Kasi may mga rules na dyan organizational mga mechanism nila. So, may mga catch-all ground yan na that would be a basis for a sanction if they will do parang if the organization feels that you are already parang out of bounds ka na. So, mayroong mga mechanism. Kaya nga, behave din sila. I know a lot of friends there na medyo yung mga saloobin nila kinikim-kim lang. Kaya nga hindi sa mga galaw dahil madali silang mahanapan ng butas for a possible sanction. They are also looking at the welfare of their family. Opo, and attorney, dito naman po sa isang netizen, Cebuano humor, Bisaya humor, kabisado natin yan, taga Visayas at taga Mindanao. Nag-post siya ng headshot, no? Yun yung caption niya. Doon sa picture, nandun yung Bugo City, tapos may arrow papunta sa kay President Bongbong Marcos. Na sa unang tingin ko sa mga Cebuano speaking, mga Bisaya diha, madali agad na maintindihan yung mga ganon. Pero inaresto siya, hinuli kasi parang may banta daw, pagbabanta doon sa buhay po ng Pangulo. Anong take mo dito, attorney? Anong mas nakakatakot? Yung effigy ng mukha ng Pangulo, hindi lang mukha, katawan na sinusunog. At saka as against yung parang yung may araw lang na bugo. Alam na natin sa Bisaya kung ano yung bugo. Anong medyo objectionable diyan? Bakit inaalaw natin yung mga effigy ng katawan ng Pangulo sinusunog during mga rally? Okay lang. Pero ito ay dahil vlogger, saka yung vlogger na yan ay siguro identified with the other camp, meron ng investigation. Tingnan na, yun lang ang parang gross disparity. Opo, and ito nga, kabilang nga sa masyadong sensitive na po itong ating gobyerno patungkol nga po dito sa pagpuna. Though sinasabi naman nila na hindi naman sila nababahala, pero may mga ganitong mga hakbang po, attorney. Ito ba'y patunay na merong bang shake-up doon sa kanilang hanay at taliwas yung kanilang mga sinasabi sa publiko na kampante sila, na buong tiwala pa rin? I cannot speculate. Hindi ko alam yan. I cannot divine what is really the truth o anong pangyayari doon sa loob. Opo. Dito naman, attorney, sa paghihiwalay ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, muli itong napag-uusapan na naman. Ito, taga Luzon na mismo ang nagsabi, si Congressman Kiko Barzaga, na humiwalay, lalo na itong Mindanao. Alam natin na meron ng mga pag-uusap din, mga topic na ganyan, kasi kaya naman daw na mag-stand, maging independent ang Mindanao, kasi nga, sa mahabang panahon, yung mga resources natin dyan sa Mindanao, napaghahati-hatian. Minsan doon lang sa mga malalaking mga lugar, no? Na, kumbaga, nagre-remit dito sa national, centralized, pero
yung bansag na land of promise, parang naging literal na nagiging land of promise compare sa mga ibang lugar. Pero malaki ang naiko-contribute, no, sa kabuuan sa ekonomiya ng Pilipinas dyan po sa Mindanao. Sa tingin nyo po, ito po ba ay posible? Alam natin medyo mahaba-haba ang proseso nito kasi kailangan mo rin yata ng mga bansa na susuporta dito, mag-sponsor kumbaga. Posible ba ito? And napapanahon na ba? Ano bang nakikita nyo rin po? Bakit lumulutang itong ganitong mga usapin muli, attorney? Kaya nga, personally, kahit ikaw, I know, are you from Mindanao? Taga Visayas po ako, attorney. Visayas. Na kapag, Ikaw ay from Mindanao. opo, taga Visayas. Doon ako pinanganak, pero dyan sa Mindanao yung ating kabila na rin. I'm not, being a Mindanao, no, personally, I'm not in favor of the Mindanao being separated from the Republic. Pero, as I grew up in Mindanao, yan ang issue, historical issue yan, palagi na nire-raise. In fact, yan ang parang cause ng ating mga Muslim brothers, yung kanilang rebellion to really secede from the Republic. Dahil in the first place, sabi nila, sipalit mo talaga itong Mindanao from the very beginning. Now, we cannot bring back the hands of time. Ang sa akin lang, huwag sana nilang gatungan itong parang feeling ba na natutulog ba. Huwag itong gisingin. Kasi this is the parang ito ang pinaglaban ng ating mga kasundaluhan. Imagine, major wars happened in Mindanao. At saka karamihan ng mga sundalo natin na-assign yan sa Mindanao, mga kapulisan, whose purpose, whose mission is to keep the Republic intact. Kasi ang daming puwersa dito na gustong hiwalay sa Mindanao because of that hindi ma-deny, undeniable na reality na ang Mindanao ay major, parang kami ang parang source of wealth doon sa national. 90, I'm not sure of the percentage, basta 60 or 70% ng income ng Mindanao pumunta doon sa ating national, magkano lang ang ibalik sa Mindanao. Yan ang, parang ang Mindanao ang bumubuhay ng Pilipinas. Ngayon, tingnan mo, ang Mindanao, sinabihan pa na Sub-Saharan Republic. We've been feeling itong discrimination, centuries old na discrimination. I-connect natin ito kay President Duterte, kaya makita natin yung galit sa Imperial Manila. Kasi majority of them, hindi lang masasabi nila. Hindi ka accept second class citizen, kasi second class pa yung tingin nila sa Mindanao, to lead the country. Ngayon, kaya makita mo yung discrimination, yung double standards. Tingnan mo how they treat Mindanao noon as against yung mga taga-Imperial Manila. May double standards sa lahat ng mga pag-uusga. Tingnan mo how they demonized Vice President Sara Duterte. Mga elite yan sa Manila kasi they cannot afford na another Mindanao noon maging leader kasi it's an anomaly to them. It's an anomaly to them. They want to perpetuate yung idea na taga Imperial Manila lang ang mag-lead ng country natin. Na ngayon, dumating naman itong issue, tingnan mo, graft and corruption, itong mga flood control, ghost projects, saan nangyayari yan? Karamihan sa Luzon. Pero parang pira ng Mindanao yan na kasama diyan sa ninakaw nila.
So nabubuhay naman itong issue na ito. I hope bigyan nila ito ng seriousness kasi baka ang taga Mindanao ay makaisip ng masama. Ako, ayaw kong ganyan eh. Pero kung wala na tayong magawa, baka masabay tayo sa agos. So, it's the duty of the Republic, it's the duty of the government to keep the Republic intact. At saka, it's the duty of the government na ipapil nila sa taga Mindanao na ang taga Mindanao ay hindi discriminated. Mindanao, bigyan nila ng recognition kung ano yung contribution sa Mindanao sa kabuuan ng ating republika. Yan ang masakit. Kaya nga, tingnan mo si Barsagan, so, brings that issue again. So, parang inaawikin niya yung mga natutulog na mga damdamin. Mahirap yan eh. Kumbaga sort of reminders ito palagi sa gobyerno, attorney, pag nabubuksan itong issue ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. So i-take dapat ito seriously kasi every time na nangyayari ito, nabubuksan yung usapin, marami ang taga-gobyerno ang tumututol, ganito, ganyan. Pero after niyan, hindi naman nila nakukuha yung ano ba yung reason kung bakit ito nag-come up, which is dapat, kumbaga, nabanggit mo kanina kung ano yung karapat-dapat na ibigay sa Mindanao kasi malaki yung contribution niya sa ating bansa. Dapat ganun din kabilis ang kasi napag-iiwanan po yung Mindanao compare sa ibang lugar po sa ating bansa, attorney. Yes. Kasama Adman, mabuti ka taga Cebu kay. Kami taga Mindanao. Ako, I'm already 60 years old. Pero ang experience ko this is not this parang half of the century of my existence. Feeling ko ay discriminated ng taga Mindanao at taga Mindanao yan. Tingnan mo, hindi nakapagpigil si Haidar yan. Kasi kanya ang feeling nila eh. Sub-Saharan yan. Sa mga Mindanao, walang kwinta yan. So, ngayon, tingnan mo, for the first time, naka-produce tayo ng Mindanao noon na presidente, for the first time na pagbigyan panibagong respeto. At saka yung Mindanao, naka-experience ng malaking parte ng infrastructure development because Mindanaoan o Mindanao noon was our president. Kaya nga di mo mapigil how Mindanao noon reacted or react to the injustices committed against the Dutertes. Because nakita namin how the historical injustices were somehow parang nabigyan ng kunting parang respite, pahinga ba during the time of 6 years ni President Duterte. Ngayon, nawala si President Duterte, ano naman yung discrimination. Ang nangyari na parang caught in the eye talaga na under plain view doctrine na yung ghost flood control projects kitang-kita sa mga mata doon nangyayari. Bakit ang investigation dito sa parang mabubuhay naman yung natutulog na yung feelings na parang api. So, yan ang masakit. Yan ang mahirap. Huwag sanang kuan ba yan. Dapat it has to be stopped. Kasi mahirap yung damdamin kasamang Jade at kasamang Edna. Opo. Masagat. Mahirap yung damdamin ng masagat. Attorney, sa nakikita nyo po, no, lalo na nitong mga nakalipas, nagiging epektibo pa ba yung paninira para ibagsak ang isang kalaban sa politika or mas nagiging epektibo sa panahon ngayon yung higitan na lang yung kanyang mga nagawa po?
Nakita natin for more than 3 years, relentless, persistent, methodical na paninira nila against sa mga Dutertes. Tingnan natin anong resulta. Vice President Sara Duterte remains unbowed despite being blooded and bludgeoned by these persistent, incessant, and methodical attacks against her person. So, nanatili pa rin siya nakatayo. Tingnan mo, sila, ano nangyari sa kanila? Isang pangyayari lang, nagsitakbuhan na. Pero how does the vice president, parang just respond to all of these attacks against her? Sabi nila, bakit maganda pa rin hanggang ngayon? Ang iba nagkasakit na, siya maganda pa rin, walang sakit. Opo. Dito naman po hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin pong investigation na attorney. Nakikita nyo po ba na isa itong pamamaraan para mailihis na ang issue at maiba na yung naratibo ngayon? At sa nakikita nyo po sa ground, lalo na po dyan sa inyong nasasakupan po, no, sa Agusan, nakikita nyo po ba, frustrated ba yung ating mga kababayan? Parang naiiba na ba yung kanilang kapit sa Malacanang? After nun, biglang nawala po. At ito na po ang mga pangyayari. Parang wala nang tayong naririnig. Maliban na lamang, meron pa nga mga issue na to, pinatawag si Speaker. Ngayon naman, ayon na naman na gusto pa niyang i-postpone yung kanyang hearing sa Wednesday. Ano po ang basa niyo po rito, Attorney? Alam mo, Admar, sa aking mga pag-usap-usap, yung mga chika-chika ng mga kaibigan dito, from the time that the ICI was formed, nakita natin na talagang ito ay walang magandang pupuntahan. If the objective really is to find out the real culprits, the masterminds and the perpetrators of this grand corruption, monumental corruption that happened to our country or still happening to our country. Why is it grand? Unprecedented yan, hindi yan nangyayari. Yung mga corruption scandal noon, parang barya lang sa amount na kinuha nila, ninakaw nila sa taong bayan. Yung pag-create lang na ICI, hanggang ngayon nakikita natin, lalo na yung investigation ay pwede ba yan? Yung parang sikreto lang. How can that be acceptable? How can that be credible? So, that in itself, ang mga tao ay parang sa akin parang ako, I cannot speak for them, pero yan ang narinig ko sa kanila. Yung wala na lang, parang apathy ang nangyayari. Kasi alam na natin kung ano ang mangyayari. Alam na natin kung sino ang nagnakaw. It doesn't take a rocket science to know that. You don't need to become an accountant. You don't need to become a genius to know who stole our money. Budget man yan, dokumento man yan. At sa kung walang budget, walang expenditure. Yun lang kasimple. Hindi mo yan na nakaw na parang scheme talaga na parang elaborate. Simple, there was a budget. There was an insertion. At saka yung budget na yan, ini-implement. Yung implementation, wala pala, ghost pala. If that ghost, substandard. So yun, sino ang nag-approve? Lahat. Hindi na kailangan pa yan eh. So mga tao alam nila, kaya nga, the people are just watching.
Yan ang feeling ko. Ako, I'm just watching. Wala tayong magawa. May ICI. Sige, tingnan natin. Pero as to credibility, mahirapan dyan kasi number one, why is it that the investigation is kept from the public? Why is it that the investigation is done in secrecy? Ang idea, where is now the idea of transparency? Oh, yan ang, kung walang transparency, walang credibility. Yan talaga ang logical na conclusion. Po, attorney, huli na lang. Sa inyo pong pananaw, epektibo o may saysay pa itong mga anti-corruption rallies na isinasagawa po ng ating mga kababayan at sa tingin po ninyo, affected ba ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga nangyayaring rallies na ito? Hindi ko alam. Kasi hindi ko alam kung anong nasa isip niya, ano sa kanyang damdamin, kung anong what's in the minds of the people in Malacanang. Hindi ko alam kung affected ba siya o hindi. Yung mga rallies, karapatan niya ng mga tao. Kung gusto nila, gawin nila. Yun man lang talaga ang para bang personal choice yan. Yung mga, if you feel like, kaya nga, yung bata nga, kung ginugutom yan, mag-iiyak yan, mag-protesta yan. Yung, kahit na aso natin, kung hindi mo na pinapakain, tahol ng tahol yan kasi nag-protesta yan. So, yung mga tao, kung talagang feeling nila ay ninakawan sila, malaki ang pagnanakaw, na sana, para sana yan sa services na sa bansa, sa bayan, if they feel aggrieved, so yan ang mga legitimate way of expressing your grievances. Under the Constitution, yan. No law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Yan, Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution. Alright, attorney, daghan kayong salamat sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. It's always an honor.